In this video, ibabahagi ko naman sa inyo ang mga halamang gamot, natural remedies, at mga kailangang gawin kapag inatake ng GERD o gastroesophageal reflux disease. So, ano nga ba ang acid reflux o GERD? Ang acid reflux ay nangyayari kapag ang acid ay umakyat o nag-reflux. Nangyayari ito kapag ang kalamnan sa ibabang dulo ng esophagus ay lumuwag, bumukas, or nakarelax sa maling oras na dahilan sa acid ng tiyan na umakyat o bumalik sa esophagus at minsan ay umaakyat hanggang sa lalamunan. Kaya nagkakaroon ng sintomas na heartburn or ito yung pakiramdam na sobrang pananakit ng bandang dibdib at pagkakaroon ng sobra-sobrang pananakit ng sikmura, pangangasim na parang nasusuka ng maasim at minsan naman ay nakakaramdam ng parang bukol sa lalamunan at hirap sa paglunok at ang iba naman ay may kasamang ubo o dry cough. So pwedeng isa or more ang sintomas na mararamdaman, ngunit ang pinaka-common ay ang sobra-sobrang pananakit ng sikmura. Pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng GERD o acid reflux. Una, ito ay dahil sa lifestyle, eating habits, or halos mai-consider ito na lifestyle disease. Pwede rin ang obesity, mga certain medication, mahina na digestion or pangtunaw. Ito naman ang mga pangunahing pagkain na nakaka-trigger at bawal sa may mga GERD o acid reflux. So una, mga pagkain na mamantika, piniprito, oily, fatty, at mga greasy foods. Bawal din ang mga spicy, mga maaanghang, at mga acidic foods, mga maaasim. Bawal din ang mga mahirap or matagal ma-digest or matunaw na pagkain at mga pang-preservatives. Bawal ang mga citrus fruits, so katulad ng kalamansi, oranges, dalandan. Bawal din ang vinegar, yung mga pinapanghalo sa mga pagkain, so kailangan aware tayo sa mga ingredients, mga maaasim. Bawal din ang mga carbonated drinks, lalong-lalo na ang soft drinks at energy drinks. Bawal din ang caffeinated drinks, so halimbawa ang coffee. So bawal din ang mga chocolate, dahil ang chocolate ay mataas sa fat, caffeine. Bawal din ang mga dairy products, dahil matagal itong ma-digest at nagpapalala sa acid reflux. Bawal din ang mga maaanghang, mga sili, or mga pagkain na nilalagyan ng sili. Bawal din ang kamatis. So bawal din ang mga tomato-based na pagkain tulad ng mga sauces. Bawal din ang sibuyas, especially ang hilaw. Bawal din ang mga pagkaing matatamis. At ang pinakabawal, ang alcoholic drinks or alak. Ngayon, ibabahagi ko naman sa inyo ang mga pwedeng gawin kapag inatake ng GERD o acid reflux. So, una, talian ang baywang, higpitan, kailangan nakaline ang tali sa pinakabungad ng sikmura, gitna ng esophagus at tiyan para malagyan ng pressure ang sikmura at mapigilan ang pag-akyat ng acid. So, gamit ang tela na mahaba, cotton, na pangtali. Pangalawa sa pwedeng gawin ang blue balloon technique. Parang imaginein mo na hinipan mo ang balloon, dahan-dahan pero kailangang matagal. So hanggang kaya mo siyang hold your breath as long as may oxygen ka pa. And then once kailangan mo nang bitawan, mag-inhale ng marahan at malalim. At ulit-ulitin ito ng 5 to 10 times ang step para sa agarang ginhawa o relief. Pangatlo sa pwedeng gawin kapag inatake ng GERD. So, uminom ng maligamgam, kailangang dahan-dahan at iwasan muna ang pag-inom ng malamig or hanggat maaari, iwasan na ang pag-inom ng malamig na tubig. Pang-apat sa dapat nating gawin kapag inatake ng GERD. So, kapag gumaan-gaan na ang pakiramdam, kumain ng pwedeng lugaw, kailangang walang timpla. Pwede ring
haluan ng itlog or nilagang itlog. Pwede ring kumain ng oatmeal, taho, at iwasan muna ang pagkain ng maramihan. So para sa agarang relief, soothing din ito sa irritabling tiyan. Ngayon, proceed naman tayo sa mga halamang gamot, pang-remedies. Okra water. Ang okra ay may laxative effect na nakakatulong para mailabas ang mga toxic, dumi mula sa bituka. Ang okra ay pinapaganda ang digestion, pinapabilis ang metabolismo, at isa sa dahilan ng problema sa GERD ay ang mahina or di maayos na digestion. Nakakatulong din ang okra, maka-relieve or makagamot sa stomach ulcer, diabetes, at nakakatulong din ito pangpapayat, at isa din itong constipation relief. Nakakatulong din ito magpababa ng bad cholesterol at marami pang iba. At para sa iba pang gamit o benefits ng okra water, ilalagay ko ang link sa description below. Paragis. Gamit ang 2 hanggang 3 tasa sariwang paragis, hugasan ng maigi, pakuluan ng 10 hanggang 15 minuto sa 1 litrong tubig at gawing tubig maghapon. Maaaring pakuluan ulit ng 1 hanggang 2 pieces ang dahon ng paragis. Para sa mga walang halamang gamot, maaaring gumamit ng paragis tea or capsules. Siguraduhin lang na ito ay pure, natural. Pwede rin gumamit ng hilaw na katas ng malunggay at pinakuluan na dahon ng papaya. Pwede rin ang holy basil or tulsi gawing tea. Pwede rin ang pinakuluan na damong Maria. Pwede rin ang sabaw ng saluyot at pinakuluang dahon ng guyabano. Katas ng aloe vera. Ang aloe vera gel ay epektibong remedy para sa acid reflux. So nakakatulong ito para maiwasan ang pag-reflux or pag-akyat ng acid. Nakakatulong din ito para makoat or makover at maprotektahan ang lining at cell ng esophagus. At same sa okra, ang aloe vera ay isa ring mabisang remedy sa stomach ulcer. So ideal ito gamitin or inumin before meal. Nakakatulong din makarelieve ang pagkain ng saging, cantaloupe o melon. Pwede rin ang oatmeal, itlog, mga leafy greens. Kailangang ugaliin natin ang pag-inom ng maligamgam. So dapat uminom tayo ng at least 2 o 3 baso pagkagising sa umaga bago kumain. And then pangalawa, kailangang ugaliin kumain ng pakunti-kunti. Ugaliin kumain or maghapunan 2 to 3 oras bago matulog. Kumain sa tamang oras, kailangang i-maintain ang timbang or mag-exercise, i-increase ang mga pagkain na madaling i-digest at mga healthy sa katawan. Paalala, bawal ito sa mga buntis, sa may mga existing condition. Siguraduhin magpa-check up bago mag-take ng kung ano-anong remedy. Sana ay makatulong. Again, ang purpose ng video na ito ay pang-informational at hindi pamalit sa mga medical experts' advice and treatment. Sa mga may request na content about halamang gamot, just comment down below. Maraming salamat sa panonood and may God bless us all.